napindot ko Oo, na. yung nabibidyo na pala niya. Nagsasalita tayo. Pwede naman i-ganit. Oo. Oo, i-edit nyo na lang. O yun. Yung iba kasi dyan, iilan-ilan tao lang. Yung mga, ay ako titingin dito, kailangan doon. Hindi naman siya kausap ko ikaw eh. Sabay ganun. Ang kulit, no? Kasi yung yung mga tao dyan, iilan-ilan lang yung mga talagang lihitimong taga dyan. Hindi naman talaga sila lihitimong taga dyan. Kumbaga, yung lugar na yan kasi, nabenta na yan. Tapos, yung nagkaroon siya ng bakanting lote, syempre, informal settlers, ang mga tao, pag nakakita na may bakante, tayo na tayo. So, kahit na sinong tao, pwedeng magtayo kasi wala namang forma may hari. Tapos, every time, anytime, pwede silang palisin, anytime pwede silang i-demolish. Yun ang dyan sa lugar na yun. Paano po kayo nakikitungo sa mga taong naninirahan sa lugar na nandun po? Kaming taga-barangay? Opo. Or hindi, kasi lahat naman ng tao pwede mo pakibagayan. Although, karamihan kasi sa kanila, hindi naman nakapag-aral. Siyempre, ikaw, ilalagay mo na rin yun sa sarili mo na kung hindi sila nakapag-aral, hindi mo na sila pwedeng i-down. Kailangan, pakitunguhan mo sila kung anong tama. Kung ano yung nararapat. Hindi yung porkit wala nang pinag-aralan yung tao, ida-down mo pa. Pangit naman yun. Dapat, wala silang alam, dapat turuan natin. Hindi natin dapat i-down. Paano nyo po nai-handle kapag may gulo po sa kanila? Yung gulo kasi, pagka may ganung gulo, pinapatawag, bawa ngayon nagkaroon ng gulo, hindi mo na ipapatawag yung magkabilang panid, lalo na kung maiinit. Ang kasi ngayon, kung halimbawa lasing yung tao na, or nagkagulo sila dahil lasing to, paghihiwalayin yun eh. Yung mga maiinit, hindi mo na kakausapin. Or kung hindi man siya lasing, hindi mo na siya kakausapin. Yung isang panig mo na yung kakausapin. Palalamigin mo na siya bago kakausapin siya. Then after nung malamig na silang parehas, saka sila paghaharapin. Hindi yung parehas na mainit, lalo silang magsasabong. Tsaka yung paglasing, kinabukasan siya ipapatawag. Yung nasa matinong pag-iisip siya. Kasi wala rin eh. Useless din yun. Kakausapin mo siya, lasing siya. Hindi rin niya maintindihan kung ano yung pag-uusap. So ang nangyayari, nagkakainitan, wala rin nangyayari, hindi nasa-settle. Hindi katulad nung aayusin muna sila, nasa tamang pag-iisip muna siya para at least alam niya kung paano siya masisettle. Yung mga magiging problema, alam niya kung anong magiging settlement sa magkabilang panig. Ano po yung mga magagandang katangian na meron sila sa tingin nyo? Sa tingin ko, mga masisipag sila. At saka sila, yung mga tao sa amin, sa lugar namin, kami, kumbaga, hindi kami yung tipo ng tao na matapobre. Yung namin, anong term yun? May term yun eh, na kaya namin pakibagayan kahit na sinong tao. Hindi sila yung mga tipo ng tao ng mga bastos. Yung halimbawa, katulad nyo, lumalapit kayo, kailangan nyo ng ganito, kailangan ng ganyan. Kumbaga, binibigay din nila kung hanggang saan yung makakaya nila. Makikisama. O, marunong silang makisama yun yung term na yun. Marunong makisama ang mga tao sa amin. In a positive view po, paano nyo po i-describe in one sentence yung mga nakatira doon? Yung mga nakatira doon, masipag. Tsaka kahit na kahit na mahirap sila, marunong silang tumayo sa sarili nilang paa. Hindi sila tumaasa sa kahit na sinong tao. Yun sila. Yun ang mga tao dito. Kasi mga mandaragat yan eh. Mga mandaragat kasi yung mga tao sa amin. Kaya kahit anong iulam namin, okay lang sa amin yun, nabubuhay kami. Ano po yung mga proyekto o programang inululunsad nyo para sa kanila? Dito kasi sa amin, may mga livelihood program din kasi kami. Lalo na kasi, katulad niyan yung dagat sa amin, di ba nilagyan na siya ng mga roads. Kumbaga mahihina na yung kita ng mga tao. Although na meron pa rin silang pinagkakakitaan kahit konti, nagkakaroon ng livelihood program. Katulad ng paggagawa ng sabon, yung mga beads na yan. Katulad ng nakaraang buwan, merong nilunsad dyan yung mga vendors, yung mga beads, paggawa ng sabon,
paggawa ng, ano pa ba yung ginawa nila, mga kusino, mga ganyan. Para pandagdag, pandagdag, sa kanila, yung dagdag kita. Yun ang ginagawa namin. Tsaka dyan, last month din, nagkaroon din kami ng Manila Bay Rehabilitation. Nagkaroon ng clean up drive. Pati yung sa mga, regarding sa mga, sa mga lamok-lamok, sa mga dengue, meron din kami dyan. At saka nung 3 months ago, nagkaroon din ng bakuna yung aming health center para dun sa mga bata. Yun yung mga projects. At saka yung mga kawayan, yun ang naging projects ng barangay captain. Kasi di ba ang lugar nila is puro kawayan. Yun, yung mga pathways na kawayan. Yun ang naging projects ng barangay para sa kanila. Okay, thank you.